Kanilang tinitingnan ito dahil ito'y project mula 2016 hanggang ngayon 2025. Sino ang presidente noong 2016? Ay di ba si dating Pangulong Duterte? Eto na. Davao City. Eto na mga Duterte. Lalo na si Congressman Pulong Duterte. Pakinggan panoodin po ninyo itong video ito. Actual inspection. Inaalam na ano ang nangyari sa 51 billion pesos na project sa Davao City, lalo na sa 1st District. Ayan o. Sinusukat-sukat na eh. Di ba yung project? Bakit bundok? Sa bundok nilagay yung project? Ayan o. Si General Asurin, ang advisor ng Independent Commission for Infrastructure, at si Mayor Magalong ng Baguio City. Nagugulat kayo, bakit si Mayor ay nandyan? Kasi ho, inibitahan para sa formal turnover. Ito parang ganyan. Projects na ginawa dito, supposedly from 2016 up to 2025. Ayan, kasama ko rito si Yusek Arthur Bisnar ng DPWH. And in-invite din namin si Mayor Benji Magalong, yung dating Special Advisor ng ICI. This is part of the turnover ng mga inumpisa niya ng mga infrastructure na imbestigahan. So pinakita niya sa akin kung ano yung mga possible na mga defects, possible na mga standard ng mga materials na supposedly na ginagamit ng ayon sa specification na nasa kontrata ng DPWH na pinirmahan ng mga contractors. So far, nakaka-inspect na kami ng project sa rock netting at saka dito nga sa flood control dito sa area na to. And nakita natin nga na in less than 2 years, medyo nasira kaagad dito yung may problema, nasira kaagad. So I think we have to review yung kontrata para sa ganun ma-determine kung anong pwede nating gagawin na sanction dun sa mga contractors as well as yung mga supposedly na nag-implement ng project nito. Sir, sa observation niyo... Ayan o. Kita naman o. Ayan, inspection na nasa bundok eh. Bakit yan may project sa bundok? Hindi nagawa. Ayan o, kitang-kita o. Kita nyo? O yan o. So, inspection. Bakit nasa bundok? Diyan inilagay yung project? O puro damuhan eh. Bundok talaga eh. Although dyan sa Davao City, talagang maraming lugar yung barangay dyan bundok. Ayan o, si Mayor Magalong na nag-inspeksyon kasama. O, kita nyo, anong project yan? Bakit ganyan? Bahagi ito ng 51 billion. Malinaw sinabi doon ni General Asurin. Mula 2016 hanggang 2025, ngayong taong ito. During, ayan, anong klaseng project yan? Ha? Yan ba yun? Yan ang pinaglagyan ng project? Buntok? Yan ang sinusukat-sukat, oh. Oh, ano yan? Kung mga taga-Davao, bakit may project sa bundok na ganyan? Flood control project, infrastructure, bakit nandiyan? Ayan, oh. Yung mga palatandaan na sinukat, ayan, oh. Ginubat na. O, ayan. Ano yan? May mga barbed wire ba yan? O, ayan, yung mga project, oh. Anong klaseng project yan? 51 billion pesos. Wow. Okay na makakapagsabi niyan. Dinidescribe ko lang po. At least kita nyo. Ayan, ha. Walang personalan, issue lang. Paano ngayon yan ipapaliwanag? Nakita na ng ICI yung mga kaduda-dudang project. Ito, ulitin natin. Ayan, no? Makita nyo. Anong klaseng project ito? Nasa bundok. Yung mga, ano yung bakal ba yan? O wire yan na natabunan na. Nagkaroon na ng damo. Oh, ayan, si Mayor Magalong. Oh, ito yung isang project. Kasi si Mayor Magalong po ay nagto-turnover. Siya yung nagbibigay ng impormasyon doon sa bagong pumalit sa kanya at saka ICI. O, yan yung mga project. O. Anong klaseng project yan? O, yan. Mga taga-Davao, kayo magagalit. Sa inyong lugar ito. Davao City ito. 1st District. Ha? Ocular inspection. Nakita, damuhan, bukid, bundok. Anong klaseng project ito? Ano ito? Makakapigil ba ng tubig baha ito? Magkakaroon ba ng development ito? Ay 51 billion po hinahanap yan. Ayan, o. Malinaw po yung sinabi ni General Gusto kong i-emphasize na
ang DPWH. Ito, DPWH Undersecretary. Pamumuno ni Secretary Vince Dizon ay patuloy na tutulong at susuporta sa investigasyon na ginagawa ng ICI. Ang problema po ay hindi lang sa isang lugar, pero nationwide ang problema. Gaya po nito, meron po tayong nasirang project po dito. Ang nasabi po ni Secretary ay dahil meron ng na-aksidente dito sa makeshift wooden bridge na to, ay pagawan through DE or yung regional director natin ng isang mas permanent steel pedestrian bridge. Ayan, oh. Wow. Oh, actual na project. Oh, ayan, oh. Tinitingnan, oh. Mga opisyal. Oh, anong klaseng project ito? Oh, ayan, oh. Wow. Ayan na. Para wala kayong masabi, nakita na ninyo. Ebidensya. Ulitin ko lang, baka maligaw kayo. Pero kung magagalit kayo, bakit nandun si Mayor Magalong? Aba, para maintindihan nyo. Si Magalong, kaya nandun doon. Dinidescribe lang niya. Tinuturn over niya yung kanyang unang inspeksyon sa kamay ni Retired General Asurin na siyang pumalit sa kanya bilang senior advisor, investigator ng ICI. Ayun. At yung isang nagsasalitang huli, si Undersecretary, nalimutan ko yung pangalan, DPWH Undersecretary yun. Kinatawan ni Secretary Dizon doon sa ocular inspection sa Davao City. Nandun sa bundok yung project. Kita-kita naman yun, talahi, ano ba yun? May mga damo na nga at nakita yung alambrit bakal. Bakit nandun doon? Wow! Sabi ni General Asurin, kanilang tinitingnan ito dahil ito'y project mula 2016 hanggang ngayon 2025. Sino ang presidente noong 2016? Ay di ba si dating Pangulong Duterte hanggang 2022. So another na babatikusin na naman tayo nitong mga saradong isip, mga nagbubulag-bulag at nagbibingi-bingihan, sasabihin paninira. Hindi paninira yan. Actual inspection ng mga opisyal. Nakita nila, ano itong project na ito? Bakit nasa bundok? Bakit ganito? May problema. Pero, ubos na yung pera. 51 billion, sabi ni Yosek Cabral, yung nag-resign at kay kinakasuhang Undersecretary for Operation ng DPWH. Siya ang nagsabi na meron talagang 51 billion. On record yan sa Blue Ribbon Committee. Nung panahong yon ni Duterte at ngayon ay Congressman, noon ni Congressman din, Pulong Duterte. So, ayan. Pag nagalit kayo sa akin at nagalit kayo sa gobyerno, hindi ko alam kung bakit kayo nagagalit. Siguro gusto niyong pagtakpan. Ang katotohanan katulad niyan, mahirap pagtakpan. Mahirap po talaga. Harapin na lang, idepensa ang sarili, dahil kung hindi, plunder po yan. Malaki ang posibilidad na plunder ang pwedeng ikaso sa mga taong nasa likod o proponent ng bilyon-bilyong project na ito. Kasi yung 51 billion kung ginamit ng matino, maayos na nagamit sa Davao City, ay mayamang syudad yan. Magiging pinakamayamang syudad yan. Kasi 51 billion sa project eh. Ang problema na discover, nasa bundok yung project. Wow, kitang-kita naman ninyo.